Naitanong mo na ba sa sarili mo kung ano ba talaga itong tinatawag nating oras? Tinitingnan natin ang relo, nagpaplano tayo ng kinabukasan, at inaalala ang nakalipas. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang lahat ng alam ninyo tungkol sa oras ay simula pa lang ng isang malaking misteryo? Paano kung ang oras ay pwedeng bumagal at bumilis at ang nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan ay nangyayari pala ng sabay-sabay? Sa video na ito, ibubunyag namin ang 20 Gets 20 nakakagulat na faktisa kung tungkol sa oras na magdudulot ng matinding pagdududa sa mismong realidad na kinasanayan mo. Maghanda ka dahil matapos mong panoorin ito, ang pananaw mo sa mundo ay hinding-hindi na magiging pareho. Sisimulan na natin ang paglalakbay na siguradong magpapagulo sa inyong isip. Pero bago tayo magsimula, linawin muna natin ang isang mahalagang bagay. Mayroong physical time. Ito yung sinusukat ng sobrang tumpak na atomic clocks, universal at tila hindi nagbabago. At meron namang psychological time. Ito ang ating panloob na pakiramdam kung gaano kabilis o kabagal umaagos ang oras. Sa pagtatagpo ng dalawang konseptong ito, doon sumisibol ang pinakanakakabaliw na mga paraduha. Nakasanayan nating isipin ang oras bilang isang ilog na umaagos sa iisang direksyon at pari-pareho ang bilis mula sa nakaraan patungo sa kinabukasan. Ngunit ang modernong siyensya mula sa Theory of Relativity ni Einstein hanggang sa quantum mechanics ay nagpapakita ng ibang-iba, mas kakaiba at mas kapanapanabik na larawan. At ngayon, sama-sama nating sisirin ang misteryo na ito. Kaya, ito ang unang katotohanan. Habang bumibilis ang iyong paggalaw, bumabagal naman ang takbo ng oras para sa iyo. Simulan natin ito sa isang klasikong ideya mula kay Albert Einstein. Isipin mo may kambal, ang isa na iwan sa lupa, ang isa naman lumipad sa kalawakan sakay ng rocket na halos kasing bilis na ng liwanag. Pagbalik ng astronauta, malalaman niya na mas matanda na ang kapatid niyang naiwan sa lupa. Hindi ito science fiction. Ito ay totoong epekto na tinatawag nating time dilation o pagbagal ng oras. Ayon sa espesyal na teorya ng relatibidad, habang bumibilis ka sa kalawakan, lalong bumabagal ang oras para sa iyo. Nagiging halata lang ang epektong ito sa sobrang tatas na bilis. Pero walang duda, totoo ito. Kahit ang mga astronauta sa International Space Station or ISS, mas mabagal ang takbo ng oras nila kumpara sa atin dito sa lupa. Sa loob ng 6 na buwan sa kalawakan, mas bumabata sila ng halos 0.005 segundo. Mukhang napakaliit na pagbabago niyan, pero ang katotohanan ito ay nagpapatunay na ang oras ay hindi isang bagay na absolute o hindi nagbabago. Ito ay relative at depende sa kung gaano kakabilis gumalaw. At ito na nga ang pangalawang kaalaman na may kaugnayan pa rin sa mga ideya ni Einstein. Ang grabidad or gravity ay nagpapabagal din ng oras. Pero hindi lang ang bilis or speed ang may kakayahang baluktutin ang daloy ng panahon. Ayon sa General Theory of Relativity ni Einstein, ang mga dambuhalang bagay tulad ng mga planeta at bituin ay lumilikha ng gravitational fields na bumabaluktot hindi lang sa espasyo, kundi pati na rin sa mismong oras. Kung mas malakas ang grabidad, mas bumabagal ang pagdaloy ng oras. Ibig sabihin, ang oras sa tuktok ng bundok ay bahagyang mas mabilis kumpara sa level ng dagat. Talagang totoo ang epektong ito, kaya kailangan itong ikonsidera sa pagpapatakbo ng mga Global Positioning System o mas kilala bilang GPS. Ang mga GPS satellite ay nasa mataas na orbita kung saan mas mahina ang grabidad. Kaya ang oras sa kanila ay mas mabilis ng halos 38 microsecond bawat araw
kumpara sa ibabaw ng ating mundo. Kung hindi aayusin ng mga inhinyero ang pagkakaiba sa bilis na ito, ang mga navigator sa ating telepono at sasakyan ay magsisimulang magkamali ng ilang kilometro araw-araw. Kaya, sa susunod na gagamit ka ng iyong GPS, tandaan mo na gumagamit ka ng direktang patunay na pinababagal nga ng grabidad ang oras. Pumunta na tayo sa ikatlo, na talaga namang nakakagulo sa isip na katotohanan. Walang universal na ngayon. Nakasanayan na nating isipin na ang sandaling ngayon ay pareho para sa lahat sa buong universo. Pero ayon sa teorya ng relatibidad, hindi ito totoo. Ang konsepto ng pagiging sabay ay relatibo. Ilarawan natin ang dalawang observers o nagmamasid na gumagalaw ng magkaiba sa isa't isa. Ang dalawang pangyayari na sabay na nangyari para sa isa ay maaaring mangyari sa iba't ibang oras para sa isa pa. Maaaring mauna ang isa o mahuli ang isa. Ibig sabihin, wala tayong iisang cosmic na kasalukuyan na humihiwalay sa nakaraan at hinaharap para sa lahat. Ang ngayon mo ay sa iyo lang. Ang isang alien na naglalakbay sa Andromeda Galaxy na may ibang bilis ay magkakaroon ng sarili niyang ngayon. At ang ngayon ng alien na iyon ay maaaring kasama na ang mga pangyayari mula sa ating nakaraan o maging sa ating hinaharap. Ang ideyang ito ay literal na nagpapabagsak sa ating pangkaraniwang pag-unawa sa realidad, kung saan akala natin ay iisa lang ang sandali na pinagsasaluhan nating lahat. Ang ikaapat na fact ay siguradong magpapaduda sa inyo sa sarili ninyong pakiramdam. Ang akala ninyong kasalukuyan ay nakaraan na pala. Kailangan ng oras ng utak ninyo para iproseso ang impormasyon na galing sa inyong mga senses, sa mata, tenga at balat. Halimbawa, ang signal ng liwanag ay kailangang dumaan muna mula sa isang bagay papunta sa inyong retina at saka pa lang makakarating sa utak ang nerve impulse. Ang delay na ito ay umaabot sa halos 80 milliseconds. Sa madaling salita, para kang nabubuhay ng laging may delay o pagkahuli. Ang mundo na nakikita mo ngayon mismo ay mundo na isang hati ng segundo na ang nakalipas. Napakalaki ng ginagawa ng utak mo para isynchronize ang lahat ng delayed signals na ito at makagawa ng isang tuloy-tuloy at buong larawan ng realidad para sa iyo. Pero sa totoo lang, hindi natin kailanman nakikita o nararanasan ng direkta ang tunay na kasalukuyan. Lagi tayong nakatingin sa nakalipas na sandali. Para lang itong panonood ng live stream ng isang sports match na may kaunting delay. Ito ang ikalimang dahilan kung bakit pakiramdam natin ay nagmamadali ang takbo ng oras habang tayo'y tumatanda. Naaalala mo pa ba noong bata ka na parang walang katapusan ang bakasyon ninyo? Pero ngayon, ang mga tao na tila isang kisap mata na lang. Mayroon itong ilang psikolohikal na paliwanag. Una, para sa isang batang 10 taong gulang, ang isang taon ay katumbas ng 10% ng kanyang buong buhay. Ngunit para sa isang 50 taong gulang, 2% na lang ito. Paliit ng paliit ang relatibong haba ng bawat panibagong yugto ng panahon. Ikalawa, noong bata tayo, lagi tayong may bagong karanasan. Ang unang pag-ibig, pagtatapos sa eskwela at bagong trabaho. Aktibong nire-record ng utak natin ang mga di malilimutang alaala na ito. Kaya pakiramdam natin mas mahaba at mas matagal ang panahong iyon. Habang tumatanda, nagiging mas routine at monotonous ang buhay. Ang paulit-ulit na mga pangyayari ay hindi na detalyadong nire-record ng utak. Kaya parang pinagsasama na lang ito sa isang maikling yugto ng panahon. Kaya kung gusto mong pabagalin ang oras, subukan mo lang na magdagdag ng panibagong karanasan sa buhay mo.
Ano nga ba ang nauna sa panahon? Ang ika-anim na katotohanan ay tila isang malaking palaisipan. Ang mismong panahon ay sumibol kasabay ng Big Bang. Batay sa mga modernong modelo ng kosmolohiya, tinatayang 13 at 8 ikasampu, 13.8 bilyong taon na ang nakalipas. Ang buong universo ay kinulong sa isang napakainit at walang hanggang siksik na punto, ang tinatawag na singularity. Sa sandaling iyon pumutok ang Big Bang na nagluwal hindi lamang ng materya at enerhiya, kundi pati na rin ang espasyo, space, at mismo ang panahon. Kaya naman, ang tanong na ano ang nangyari bago ang Big Bang ay itinuturing na mali or incorrect mula sa pananaw ng agham. Para lang itong pagtatanong kung ano ang nasa hilaga pa ng North Pole. Ang salitang bago ay isang konseptong pangpanahon. Kung wala namang panahon, imposibleng magkaroon ng kahit anong bago. No? Ang panahon ay hindi isang walang hanggang entablado kung saan itinatanghal ang drama ng universo. Ang panahon ay isa lamang sa mga katangian ng mismong universo at ito ay isinilang kasabay nito. Bakit kaya iisang direksyon lang ang tinatahak ng oras? Sinasabi ng ikapitong katotohanan na may malalim na koneksyon ito sa tinatawag nating kaguluhan or chaos. Nakita na nating mabasag ang isang itlog, pero kailanman hindi natin makikita na ang mga bubog ay magsasama-sama muli para maging buong itlog. Tinatawag itong arrow of time o ang palaso ng oras at siksik ito sa pangalawang batas ng termodinamika, second law of thermodynamics. Ayon sa batas na ito, sa loob ng isang saradong sistema, ang kabuuang entropy o ang antas ng kaguluhan at di kaayusan ay laging lumalaki. Ang universo mismo ay patuloy na gumagapang mula sa kaayusan patungo sa di kaayusan. Noong naganap ang Big Bang, nasa estado ito ng matinding kaayusan. Nakakonsentra ang lahat ng enerhiya sa isang solong tuldok. Mula noon, habang lumalawak at lumalamig ang universo, patuloy na dumarami ang entropy. Kaya itong hindi na maibabalik na paggalaw patungo sa kaguluhan ang mismong nararamdaman natin bilang pagdaan ng oras mula sa nakaraan papunta sa hinaharap. Kung sakaling pwedeng bumaba ang entropy, marahil posible ring umagos pabalik ang oras. Ang ikawalong katotohanan ay nagpapakilala sa atin sa mundo ng napakaliit na mga sukat. Mayroong tinatawag na pinakamaikling nasusukat na tagal ng panahon. Ito ang Planck time. Ito ang oras na kailangan ng isang photon or light particle para makalibot sa Planck length, ang pinakamaliit na posibleng distansya sa loob ng vacuum. Ang sukat nito ay humigit kumulang 10⁻43 power ng segundo, 10⁻43 segundo. Napakaliit ng sandaling ito na hindi na natin kayang isipin. Sa tagal ng isang kindat mo lang, mas maraming Planck time ang lumipas kaysa sa bilang ng mga segundong lumipas mula pa noong Big Bang. Kapag mas maikli pa ang ating pinag-uusapang oras kaysa sa Planck time, pinaniniwalaan na hindi na gumagana ang ating normal na konsepto ng espasyo at oras. Dito na pumapasok ang mga batas ng quantum gravity na sinisikap pa ring lubos na maunawaan ng mga siyentista. Ito ang pangunahing limitasyon, ang quantum ng oras, kung saan marahil wala nang anumang pangyayaring posibleng mangyari na mas maikli pa rito. Ngayon, mag-usap naman tayo tungkol sa kakaibang bagay sa kalawakan. Pangsyam na kaalaman. Sa Venus, mas mahaba ang isang araw kaysa sa isang taon. Oo, tama ang dinig ninyo. Ang pag-ikot ng Venus sa sarili nitong axis ay napakabagal. Ang isang kumpletong pag-ikot, iyon ang isang araw sa Venus.
ay umaabot ng 243 araw sa Earth. Ngunit ang buong pag-ikot nito sa araw o ang isang taon sa Venus ay natatapos lamang sa loob ng 225 araw sa Earth. Kaya, mas mahaba pa talaga ang isang araw sa Venus kaysa sa isang taon nito. Ito ang isa sa pinakakakaibang katangian ng ating solar system. Ipinapalagay ng mga siyentipiko na ang ganitong kabagal at retrograde, ibig sabihin paatras, na pag-ikot ay posibleng dulot ng pagbangga ng planeta sa isang napakalaking asteroid noong sinaunang panahon. Kaya, kung tumira ka sa Venus, ipagdiriwang mo na ang iyong kaarawan bago pa man matapos ang unang araw mula nang dumating ka. Ito ang pangsampung katotohanan na nagpapatunay na ang teorya ng relativity ay gumagana kahit sa mismong katawan natin. Mas bata pa pala ang iyong mga paa kaysa sa iyong ulo. Naipaliwanag na natin na pinababagal ng grabidad ang takbo ng oras. Ang iyong ulo ay mas malayo sa sentro ng grabidad ng mundo kaysa sa iyong mga paa. Ang ibig sabihin, mas malakas ng bahagya ang gravitational field sa bahagi ng iyong mga paa. Kaya naman, mas mabagal ng kaunti ang paglipas ng oras sa iyong mga paa kaysa sa iyong ulo. Siyempre, ang pagkakaiba ay halos wala lang, na umaabot lang ng ilang femtoseconds sa buong buhay mo. Hindi mo ito mapapansin o masusukat ng walang mga sobrang tumpak na instrumento. Pero, ang mismong katotohanan na ito ay kamangha-mangha. Ipinapakita nito na ang mga batas ni Einstein ay hindi lang basta isang abstract na teorya tungkol sa black holes at kalawakan. Gumagana ito dito mismo sa ating lahat at nagpapatunay na kahit sa loob mismo ng sarili mong katawan, magkakaiba ang bilis ng paglipas ng oras. Itong panglabing-isang katotohanan, talagang ginagawa tayong time traveler. Sa tuwing titingin tayo sa mga bituin, ang totoo niyan, tumitingin tayo sa nakaraan. Kahit na sobrang bilis ng liwanag, hindi ito nakakarating agad-agad. Kailangan nito ng oras para tahakin ang napakalalaking distansya sa kalawakan. Halimbawa, ang liwanag mula sa pinakamalapit na bituin sa atin, ang Proxima Centauri, umaabot ng mahigit 4 na taon bago makarating dito sa daigdig. Ibig sabihin, hindi natin siya nakikita kung ano siya ngayon, kundi kung ano ang itsura niya 4 na taon na ang nakalipas. Ang liwanag naman mula sa Andromeda Galaxy, ang pinakamalapit sa ating Milky Way, inaabot ng 2.5 milyong taon bago makita natin. Kapag tiningnan mo ito sa teleskopyo, ang nakikita mo ay ang liwanag na umalis sa kalawakan na iyon noong nagsisimula pa lang lumitaw ang mga pinakaunang ninuno ng tao dito sa daigdig. May mga bituin pa nga tayong nakikita sa gabi na posibleng matagal nang namatay o naglaho, pero ang liwanag nila ay patuloy pa ring bumibiyahe papunta sa atin. Kaya, ang kalangitan pala sa gabi ay hindi lang simpleng litrato. Ito ay isang tunay na time machine. Ang ikalabindalawang katotohanan ay tungkol sa kung paano gumagana ang ating mga orasan sa mundo. Minsan, hindi eksaktong 86,400 segundo, 400s, ang laman ng isang buong araw. Paminsan-minsan, nagdadagdag ang mga siyentipiko ng tinatawag na leap second or dagdag na segundo ng koordinasyon sa ating oras. Pero, bakit kailangan ito? Ang dahilan ay unti-unting bumabagal ang pag-ikot ng daigdig sa sarili nitong axis dahil sa gravitasyonal na hatak ng buwan. Bilang resulta, ang astronomical day, ang tagal ng pag-ikot ng planeta, ay nagiging mas mahaba ng kaunti kumpara sa reference day na sinusukat ng atomic clocks. Upang maging synchronize ang dalawang oras na ito at maiwasang maging hapon ng tanghali sa paglipas ng panahon, nagdedesisyon
ang International Earth Rotation Service or IERS na magdagdag ng 1 segundo. Karaniwan itong ginagawa tuwing ika-31 ng Disyembre o ika-30 ng Hunyo. Sa sandaling iyon, ang oras pagkatapos ng 23 oras, 59 na minuto at 59 na segundo, 23 no may 59 o may 59 ay hindi nagiging eksaktong hating gabi. Sa halip, ito ay nagiging 23 oras, 59 na minuto at 60 segundo, 23 tapos 59, 60. Ang ikalabintatlong kaalaman ay nagpapaliwanag kung bakit parang bumabagal ang oras kapag nasa matinding panganib tayo. Maraming tao na naka-experience ng aksidente o iba pang sitwasyong nagbabanta sa buhay ang nagsasabing tila slow motion ang lahat noong oras na yon. Ang fenomeno na ito ay tinatawag na tachypsychia or psikolohikal na pagbagal ng oras. Siyempre, hindi naman talaga bumabagal ang orasan. Ang utak natin ang lumilikha ng epektong ito. Sa panahon ng matinding stress o takot, ang utak ay pumapasok sa super alert mode. Mas maraming impormasyon ang pinoproseso nito sa loob ng isang iglap kumpara sa normal. Ang amygdala, ang bahagi ng utak na responsable sa memorya, ay nagiging sobrang aktibo at inire-record ang bawat munting detalye ng pangyayari. Dahil sa sobrang dami ng naitalang alaala, kapag inalala natin ang pangyayari, tila mas matagal itong tumagal kaysa sa tunay na nangyari. Ito ay isang protective mechanism o pananggalang na nagbibigay sa atin ng mas malaking pagkakataon para mabuhay. Ang ikalabing-apat na katotohanan ay naglalahad ng isa sa pinakakakaibang konsepto sa modernong pisika, ang tinatawag na Block Universe Theory o teorya ng universo bilang block. Ayon sa hypothesis na ito, ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay umiiral ng sabay-sabay. Isipin ang universo bilang isang dambuhalang 4 na dimensyonal na block, kung saan ang 3 dimensyon ay espasyo at ang pang-apat ay oras. Sa blocking ito, nakatala ang lahat ng pangyayari. Mga nangyari na, nangyayari pa, at mangyayari pa lang. Mula sa Big Bang hanggang sa thermal death ng universo, lahat ay nariyan na. Ang ating kamalayan ay dumadaan lang sa axis ng oras ng blocking ito. Parang sinag ng flashlight na nagpapailaw sa bawat sandali. Para sa atin, lumilikha ito ng ilusyon ng pagdaan ng oras at ng free will o kalayaan sa pagpili. Ngunit, mula sa pananaw ng teoryang ito, ang hinaharap ay kasing tunay at kasing di nababago ng nakaraan. Ito ay isang radikal na ideya na nagpapalit sa oras mula sa pagiging dinamikong proseso tungo sa pagiging isang static o di gumagalaw na tanawin. Halina't pasukin natin ang mundo ng quantum para sa ating pang-15 kaalaman. Ang mga particle ay kayang umutang ng enerhiya mula sa hinaharap. Mukhang salamangka ito, pero isa lang itong resulta ng isa sa pinakapundamental na batas ng quantum mechanics, ang Heisenberg Uncertainty Principle. Sinasabi nito na imposibleng sukatin ng sabay at eksakto ang enerhiya ng isang particle at kung gaano katagal nito taglay ang enerhiyang iyon. Dahil dito, sandali lang, nilalabag ng mga particle ang batas ng conservation of energy. Kaya nilang biglang bumuo ng tinatawag na virtual particles na umiiral lang sa loob ng isang iglap bago sila maglaho. Ang prosesong ito na tinatawag na quantum fluctuation ay siyang ugat ng maraming kababalaghan, kabilang na ang quantum tunneling. Ito ay kapag ang isang particle ay nakakadaan sa isang barrier kahit na kulang ang enerhiya nito para lampasan iyon. Para bang nangungutang siya ng enerhiya sa hinaharap para makagawa ng pagtalon
at ibinabalik din agad ito. Ang panglabing-anim na kaalaman ay muli tungkol sa ating planeta. Humahaba ang araw sa Earth. Noong nagsisimula pa lang ang buhay sa mundo, bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. 6 na oras lang ang tagal ng isang araw. Mula noon, patuloy itong humahaba. At ang dahilan? Walang iba kundi ang buwan. Ang gravity or hatak ng buwan ang nagdudulot ng high tide at low tide sa Earth. Ang friction or pagkakaskas ng alon sa ilalim ng dagat ay nagiging parang preno na unti-unting nagpapabagal sa pag-ikot ng ating planeta. Patuloy pa rin ang prosesong ito hanggang ngayon. Sa bawat siglo, humahaba ang isang araw sa Earth ng humigit kumulang 1.7 milliseconds. Napakabagal man ng prosesong ito. Pero malaki ang implikasyon nito sa loob ng geologic epochs. Halimbawa, noong panahon ng mga dinosauro, mas maikli ang mga araw at ang isang taon ay mayroon lamang halos 370 sa araw. Kaya, kung nagrereklamo ka na kulang ang 24 na oras sa isang araw, maghintay ka lang ng ilang milyong taon at matutupad ang pangarap mo. Ang ika-17 kaalaman ay nagpapakilala sa atin sa isang bagong anyo ng materya, ang tinatawag na time crystals o kristal ng panahon. Ang karaniwang kristal, tulad ng brilyante o asin, ay binubuo ng maayos na istruktura ng mga atomo sa espasyo. Ang atomic grid nito ay umuulit sa 3 dimensyon. Noong 2012, iminungkahi ng Nobel laureate na si Frank Wilczek na posibleng may mga kristal ding umuulit ang istruktura hindi lamang sa espasyo, kundi maging sa oras. 4 na taon lang ang nakalipas. Noong 2016, nagtagumpay ang mga siyentipiko na likhain ang mga kristal na ito sa loob ng laboratorio. Iba ang time crystal sa karaniwang bagay na nananatiling tahimik kapag nasa pinakamababang energy state. Ang mga atomo rito ay patuloy na gumagalaw ng paulit-ulit. Ngunit ang kakaiba, hindi ito kumukonsumo o naglalabas ng anumang enerhiya habang gumagalaw. Para silang may sariling panloob na ritmo na parang orasan na patuloy na tumitiktak. Ang pagtuklas na ito ay posibleng magamit upang makagawa ng mga ultra-precise na orasan at mga quantum computer. Ika-18 katotohanan. Ito ang pinakapopular na klasikong konsepto sa time travel, ang Grandfather Paradox. Ito ay isang seryosong thought experiment na nagbubunyag ng mga butas sa lohika pagdating sa paglalakbay pabalik sa nakaraan. Isipin mo, nakaimbento ka ng time machine, bumalik ka sa nakaraan, at pinatay mo ang sarili mong lolo bago pa sila magkamit ng lola mo. Sa ganitong sitwasyon, hindi na sana ipinanganak ang tatay mo. At syempre, pati ikaw wala rin. Pero kung hindi ka pala ipinanganak, sino sa bandang huli ang bumalik sa nakaraan at pumatay sa lolo mo? Dito pumapasok ang vicious cycle, isang napakalaking lohikal na kontradiksyon. Mayroong ilang mga hypothesis na nagtatangkang resolbahin o sagutin ang paradox na ito. Halimbawa, ang Novikov Self-Consistency Principle. Ayon dito, ang anumang aksyon na ginawa mo sa nakaraan ay bahagi na ng kasaysayan at hindi na pwedeng baguhin. O kaya naman, ang multiverse theory. Sinasabi nitong kapag binago mo ang nakaraan, hindi mo ito binago, kundi gumawa ka lang ng bagong parallel reality. Ang panglabinsyam na katotohanan ay babali sa isa pa nating intindihin tungkol sa kalawakan. Ang universo ay walang sentro pagdating sa oras. Kadalasan, iniisip natin ang Big Bang na parang isang pagsabog sa isang espasyo na noon pa man ay nandyan na at may sentro. Pero mali ito. Ang Big Bang ay ang pagpapalawak ng espasyo mismo. Dahil dito, walang sentro ang universo
sa aspeto ng lokasyon. At katulad nito, wala rin itong sentro pagdating sa oras o isang pangunahing punto na nagsisilbing batayan ng panahon. Walang tinatawag na master clock o orasan ng lahat na nagpapakita ng totoong oras ng buong kalawakan. Tulad ng natuklasan na natin, ang oras ay relative o nagbabago-bago at iba-iba ang takbo nito sa iba't ibang parte ng espasyo. Depende sa bilis at lakas ng grabidad. Bawat punto sa universo ay may sarili nitong kasaysayan ng oras. Ang lahat ng orasan, nasaan man ito, ay may pantay na halaga. Muli nitong pinapatunayan kung gaano kalambot at kakatwa ang kayarian ng space-time o ang hinabi ng espasyo at oras. At panghuli, ang ikadalawampung fact na nag-uugnay sa physics at sa sarili nating sikolohiya. Ang iyong memorya ay maituturing na isang uri ng time machine. Ang abilidad na maglakbay sa oras sa isip, ibig sabihin, ang pag-alala sa nakaraan at ang pag-imagine sa hinaharap ay isa sa pinakanatatanging katangian ng kamalayan ng tao. Natuklasan ng mga neurobiologist na iisa lang ang network sa utak ang responsable para sa dalawang prosesong ito, ang tinatawag na default mode network. Kapag inaalala mo ang nangyari sa nakaraang araw, muling binubuo ng iyong utak ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kapag nagpaplano ka naman ng iyong bakasyon, ganoon din ang ginagawa nito. Ngunit sa mga hypothetical na sitwasyon, ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa atin na matuto mula sa nakalipas na karanasan at makapagtayo ng mga plano na siyang susi sa ating survival at pag-unlad bilang isang uri ng tao. Kaya naman, bawat isa sa atin ay isang likas na chrononaut na walang tigil na naglalakbay sa mental time scale. Kaya, ano-ano nga ba ang napulot nating kaalaman ngayon? Ang oras ay hindi lang simpleng palaso na umaabante. Bumibigat o bumabagal ito dahil sa bilis at grabidad. Ang ating ngayon ay, sa katunayan, ang nakaraan na. Ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay maaaring magkasabay na umiral sa tinatawag na black universe. Posible ring hindi pa umiiral ang oras bago nangyari ang Big Bang. Ang bawat isa sa 20 katotohanang ito ay hindi lang basta nakakaaliw na impormasyon. Ito ay bahagi ng isang malaking palaisipan na nagtutulak sa atin para tingnan ang universo at ang ating lugar dito sa isang bagong paraan. Siguro, ang oras talaga ang pinakamalaking misteryo sa lahat. Maraming salamat at tinapos ninyo ang video na ito. Kung sumabog ang utak ninyo sa mga katotohanan ito, tulad ng nangyari sa akin habang inihahanda ko ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong kamanghamanghang pag-aaral. Ngayon, ito ang mahalagang tanong ko sa inyo. Alin sa mga katotohanang ito ang pinakanakamamangha para sa inyo? O baka may sarili kayong teorya tungkol sa kalikasan ng oras? Ibahagi iyan sa comment section at talagang babasahin namin iyan. Hanggang sa muli!